Sa tayo. So yun, magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Happy Sunday po sa inyong lahat. Amen? Lahat po ba meron na pong ganito? Meron na po kayong yung OPSA natin? OPSA, no? One friend sharpens another. Ano po yung tema natin ngayong team? Monthly team natin. Ano po? Martyrdom. Martyrdom. Ano yung martyrdom sa Tagalog? Martyr, no? Ano yung pag martyr ang isang tao, ano yung ginagawa niya? Hindi sumusuko. Ano pa? Yan, salamat ate. Ano pa? Kapag martyr ang isang tao, ano yung ginagawa niya? Nagsusumikap. Ang martyr po, kung ano lang po yung iniisip niya, ano yung paninindigan niya, doon lang siya nakapokus. Wala na siyang ibang pinakikinggang ibang boses or advice. Kung ano lang po yung nasa puso niya. Kung ano yung iniisip at pinaniniwalaan niya, yun na po yun. Amen. So, ano po yung topic? Post-tribulation saints. Siguro magagawa po ako ng t-shirt na na tribulation saints. Maganda kaya? Okay? Amen? So, meron po tayong t-shirts na martyr, count me in, martyr, not turning back. Yun po ay susutin po natin sa katapusan po ng August. Ngayon po, handa na kayong makinig. Ito pong verse natin medyo mahaba. 1 to 31 po ito. 1 to 31. Matthew chapter 24, verse 1 to 31. Tignan ko po kung matatapos ko po ngayon. Amen? So, sino po naniniwala dito malapit nang bumalik si Jesus? Amen. Bago po siya bumalik, handa na ba kayo sa mga darating na sakuna? Nakaraan lang po lumindol sa Russia. Anong magnitude po yun? 8 point? O, kita nyo? Ano ang number 2 sa prophetic? Witness. 8. Ano ang number 8? O, ilang 8 yun? O, mas dala ninyo, ha? Dalawa. Ibig sabihin, the beginning to witness, the beginning of beginning. Beginning of what? Disaster. At dalawang bansang powerful pa. Ang Russia at ang Japan. Ang Japan, tinamaan ng mataas na wave. Makinig kayo. Beginning. Yan na po yung beginning ng shaking ng gagawin ng Diyos sa buong mundo. Ewan ko kung naiintindihan nyo po yung lindol na yan. Matthew chapter 24, lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi niya sa kanila, nakikita ba ninyo ang mga gusaling iyan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng isa pang bato. Lahat ay iguguho. Ito po yung nangyari na po sa history. May tinatawag na repetition of prophecy. Pag sinabi niyo pong repetition of prophecy, sa panahon po ni Moises, nung baby pa si Moises, anong ginawa po sa mga bata? Pinatay. Yun po ay foreshadow ng na-repeat po ba yun? Naulit po ba yun? Kailan naulit yun? Panahon ni Jesus Christ. Nung panahon ni Moises, si Parao nagpapatay sa mga bata. Nung panahon ni Lord Jesus Christ, si Herodes naman. Ngayon, bago ulit bumalik ang Panginoon, marami na namang batang ipapapatay ang kaaway. Hello? Alam niyo ba kung bakit? Ang army na gagamitin ng Lord ngayong last days, na worship leader, worship team, walang iba kundi mga bata. Alam niyo ba patutupad ang propesya ng Psalms chapter 8? Mula sa bibig ng mga batang pasusuhin.
ay lalabas ang wagas at tunay na pagsamba na magpapatahimik sa iyong mga kaaway. Now, walang bato na kapwa bato na matitira, lahat ay guguhuin. Ibig sabihin, mga kapatid, sabihin nyo nga po, guguhuin. Yung Russia po ay nagkaroon ng 8.8. 8 is a new beginning. 8 po siya na ibig sabihin, a witness. To understand that there are two. Alam niyo ba na may 2 anak ang Diyos? Alam niyo ba, may 2 anak ang Diyos? Ang mga Hudyo, ang Israel, at ang mga Hintil. Tayo po ay Hintil. May 2 anak. So, ibig sabihin po nito, magkakaroon na ng shaking sa bayan ng Diyos at sa kanyang mga hinirang. Lahat daw po ay iguguho. Sabihin nyo nga po, iguguho. Pag sinabi nyo pong iguguho, gaano po kalakas na lindol ang kinakailangan para walang hollow blocks na nakapatong sa kapwa hollow blocks, lahat magpupulverize? Gaano kalakas po na lindol yun? Ha? Baka goodbye Philippines, no? Ano ibig sabihin nito? Makinig kayo sa mabuti. Hindi po ito lang teaching. Ito po yung mangyayari na po sa panahon natin. Lahat ng sinasandalan ng tao guguhuin ng Panginoon. Alam niyo ba yun? Kahit darating ang panahon na hindi nyo na magagamit yung pera ninyo. Alam niyo po ba nung lockdown, nadudun po ko sa ATM machine? Hawak-hawak ko po yung ATM. Oras na ba? Sabi sa akin na nakapila ako. Anak, darating ang panahon, hindi mo na magagamit ang pera. Kahit gaano ka pakayaman. Pag sinabi ng Lord lahat iguguho, aalisin ng Panginoon ang lahat ng sinasandalan ng tao. Hello? Lahat. Yung success mo, yung diploma mo, yung bank account mo, yung pamilya mo, yung ministry mo, lahat yan, guguhuin ng Panginoon, isi-shake ng Panginoon, para lahat ng mga hindi ginto mawala at ang manatili lang yung ginto na mayroong eternal value. Yung faith natin, katulad ng isang mamahaling ginto, idadaan na ng Diyos sa apoy upang dalisayin. Habang ako po'y nakatingin sa inyo, meron pong verse na pumapasok sa isip ko, nilalagay ng Panginoon. Sabi po sa Psalms 91, makikita mo, libo-libo ang mamamatay sa iyong harapan. Thousands will fall before you. Hello? Ang tanong doon, mga kapatid, kaya nga po yung topic natin ngayong martyrdom ay napakahalaga pong topic. Bakit mahalagang topic po ito? Bakit mahalagang topic po ito? Kasi yung iba ang pinaghahandaan kapayapaan. Pero hindi kapayapaan ang darating. Ang darating hindi kapayapaan. Kaguluhan. Kung pag-aaralan niyo po yung Book of Acts, ang mga mananampalataya sa Book of Acts, lumago sila hindi sa panahon ng kapayapaan. Lumago ang Christianity sa Book of Acts during suffering, during persecution. Alam niyo, tapatin ko na kayo. Alam niyo ba na hindi magkakaroon ng unity ng body of Christ sa panahon ng kapayapaan? Si Lord mismo nagsabi sa akin. Sabi ni Lord sa akin, kailan lilitaw ang totoong pagkakaisa ng mga Kristiyano? Alam niyo ba na panahon ng Marawi siege, yung pinasok ng yung Marawi ng mga ISIS, Maute. Alam mo ba, lahat ng Kristiyano itong Katoliko, born again, lahat sila nagkaisa. Nainawa niyo po ba yun? Kasi bakit? Ang tingin ng kaaway sa atin, lahat na naniniwala kay Jesus Christ, born again ka man, Baptist ka man, Katolik ka man, lahat kayo Christian ang tawag dyan. Tama ba ako hindi?
So darating ang panahon sa matinding paghihirap, sa matinding sakuna. Lahat ng nananampalataya sa Panginoon magkakaisa. Hindi lang born again. Lahat, maging Katolik, lahat ng mga Christian, lahat ng gustong sumunod sa Panginoon. Kinikilabutan po ako habang nagsasalita po ako sa inyo. Kaya kahit anong sigaw natin ng kapayapaan, hindi sila maniniwala. Maliban na lang kung dumaan ang church sa matinding apoy ng paghihirap. Naintindihan po ninyo? Hello? Hello? Eto pa. Yung mga hindi naniniwala sa prophetic, hindi naniniwala sa prophet, hindi naniniwala sa revelation, mga churches na hindi naniniwala sa revelation, darating ang panahon tatanggapin nila. Alam niyo kung bakit? Doon po sa Mateo, chapter 25, merong 10 dalaga. Yung 5, mangmang, kulang sa langis. Yung 5, matalino, sobra-sobra sa langis. Ang langis tumutukoy sa revelation. Amen po ba? Nung lumabas na sila, aandap-andap na, kanino nang hingi yung mga kulang ng langis? Doon sa sobra-sobra. Sino yung sobra-sobra? Ito yung lagi sinasabihan na mga kulto kasi exaggerated ang mga revelation. Kasi sa panahon ng Antichrist, hindi ka makakapunta ng hospital kung wala kang tatak. So, nung kakapitan mo, milagro na lang ng Diyos. Totoo hindi. Totoo po ba hindi? Kaya masaya tayo, mapalad tayo kasi bakit? Sa church natin, kasama tayo sa mga advance na tinuturuan ng Panginoon. Palapakan natin ang Lord. Alam niyo po, yung isang leader po ng isang samahan sa Malabon, sinabi niya sa akin, napakapalad mo, pastor. Sabi ko, bakit po? Kami, sa samahan namin mga pastor, ngayon pa lang kami nagtuturo ng martyrdom. Pero ikaw, pastor, nilalakaran mo na. Hello? Iguguho ng Panginoon ang lahat ng sinasandalan ng tao. Kahit asawa mo, isi-shake ng Lord ang relationship nyo. Isi-shake ng Lord ang ministry mo. Lahat ng pinagmamayabang ng tao, isi-shake ng Panginoon. Sa gayon, lahat ng papuri hindi mapunta sa tao kundi sa Diyos. Darating ang panahon na babaragin ng Lord ang lahat ng mga nagmamataas. Mga kapatid, lagi lang tayo doon sa baba. Sa ngayon, kapag dinurog tayo, very prophetic ang pangalan ko, Pinong. Sabi ni Mama Odette, Pinong. Pinong. Fine. Dumaan sa napakatinding shaking. Dumaan sa matinding, ano ba yun? Yung pag nagsasala ka nung buhangin, ano kaya? Bistay. Dumaan sa matinding bistay. Pinong. Alam niyo po ba, makinig kayo sa akin? Ang palulusutin ng Panginoon sa tribulation, yung mga pinong-pino ang puso. Walang sabit. Hello? Now, tingnan niyo po ito. Verse 3. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng Olibo, bakit po bundok ng Olibo? Mount of Olives. Ang olive po ay, sa Hebrew po, ang ibig sabihin niyan ay brightness. Liwanag. Palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Ibig sabihin po, ang second coming ni Jesus Christ ay end of the world. Tama ba ako? Anong palatandaan na inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? So, ang katapusan ng mundo ay ang second coming ng Panginoon. May mga teachings po ngayon na naniniwala na may teaching ngayon na naniniwala na hindi na daw mag-end ang mundo kasi ang mundo daw paulit-ulit lang. Hindi daw totoo na magkakaroon ng tribulation. Hindi daw totoo. Now, tignan nyo po. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ni numan. Ano po ang gift na pinakamahalaga ngayon last days? Discernment. Ulitin ko po, anong gift? Discernment.
Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo. At marami silang maililigaw. Alam niyo po, ano daw po, magpapanggap na Kristo at marami silang maililigaw. Alam niyo po, marami sa end time takot sa false prophet, bulang propeta. Takot sila kapag na-mention ikaw ay propeta. Takot sila kasi ang propeta daw ngayong last days, bulaan na. Hindi nila alam, maraming bulaang pastor, maraming bulaang guro. Eh, siya tinawag na propeta, hindi bulaang pastor. Kasi ang ibig sabihin ng propeta, messenger, spokesperson. Alam niyo po ba, naniniwala po ako, na yung bulaang propeta ang tinutukoy po dito, may dalawang klase ng, dalawang katangian, o dalawang category. Yung tinatawag na religious, false religion. Yung bulaang propeta, yung nagpapahayag na salita ng Diyos, pero mali ang doktrina. Mali ang teaching. Yun po yung tinatawag na false religion. Hello? Hello? Pangalawa, yung worldly false prophet. Ano po yung worldly false prophet? Alam niyo ba, ang sabi po ni Elon Musk, malapit nang lumitaw ang AI God. Alam niyo po kami po bilang teacher noon teacher pa po ako, pag meron kaming mga, tawag dito, report, syempre gagawin namin, talagang sariling utak mo yung susulat mo, di ba? Alam mo ba yung co-teacher ko, kasama ko po noong nakaraan, ng Biyernes? Alam mo, sabi niya, alam mo sir, ngayon kapag may report, ChatGPT. AI na lang gamit niya. ChatGPT. Magtatanong siya, sasagot si ChatGPT. Kasi darating ang panahon, yung false prophet na binabanggit sa Biblia, actually, dalawa yun. False religion at artificial intelligence. Hello? Alam niyo ba ngayon, yung anak mo, kung may problema sa mathematics, itatapat mo na lang kay ChatGPT yung tanong. Si ChatGPT na magtuturo kung paano sasagutin. At ang gagawin ni Satanas, si artificial intelligence, di ba tayo may boses ni Holy Spirit? Si Holy Spirit nagsasabi sa atin kung anong gagawin natin, di ba? Darating ang panahon, hindi na si Holy Spirit ang makikinggan ng tao. Si ChatGPT na, si AI na. AI, anong best thing gawin ngayong araw na ito? Go to the mall. Exercise. Siya na magtuturo. Si artificial intelligence na magiging boses ng mundo. Ang tawag niyang false prophet. Oh, sige. Malinaw hindi? Di ba doon sa Revelation, may larawan, binigyan yung halimaw ng kapangyarihan na yung larawan ay bigyang buhay at magsalita yung larawan. Eh during that time, 2,000 years ago ito nung naisulat. Matagal na panahon na ito naisulat. Wala naman silang alam sa robot. Wala silang alam sa artificial intelligence. Ang nakita lang ni John, isang larawan na nagkaroon ng buhay at nakapagsalita. At inutusan ito na ang lahat sumamba doon sa larawan. Eh ano ba yung larawan na yun? Kung i-convert natin sa modern times, walang iba kundi robot. Hello? Kasi yung word na larawan doon sa Greek word, icon yun. Icon. Doon galing yung word na icon. Computer. Computerized. Program. Kaya ang problema sa mga churches ngayon, takot sila sa mga propeta. Tandaan ninyo, propeta ang ginamit ni Jesus kasi spokesperson ang prophet. At yun ang paniniwalaan ng lahat. Pero hindi ibig sabihin na walang totoong propeta ngayong last days. Kasi sabi sa Bible, I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and daughters will prophesy. It's a gift of prophecy. And there's also an office of the prophet. Hello. Alam niyo ba, may sabihin ako sa inyo. Kakaunti lang ang totoong remnant ng Panginoon.
kakaunti lang ang remnant. Tayo, marami tayo dito. Pero yung iba ayaw nung umakyat ng bundok ng Panginoon. Gusto na lang doon sa may baba ng bundok. Hello? Malinaw? May sabihin pa ako, okay lang ba? Sa 4 na sulok na simbahan lang na to, tsaka yung nanonood. Darating ang panahon, mawawalan ng kabuluhan ang education. Matatakot ka nang dalhin sa school yung anak mo. Kasi hindi na si teacher ang magtuturo. Si artificial intelligence na. Hello? Mayroong isang prophet sa Amerika, ang pangalan Bob Jones. Si Jesus nagpakita sa kanya face to face, in a vision. At ang sabi sa kanya ni Jesus, pag nakita mo nag-rise up na ang LGBT o yung mga intergender, yung mga bakla, tomboy, lahat ng mga yan. At nagkaroon na ng army, malawakang army ng mga third gender. Yun ang sign na malapit na akong bumalik. Hello? Makakarinig kayo ng labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako, ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Ito, alam niyo ba babae panganganak? Sabi dito, maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang kaharian, magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Sino po nanganak na dito? Di ba pag 9 months na kayo, naghihilab na siya? Yung tinatawag na birth pains, birth pangs, no? Yung, pero hindi pa yun manganganak. Ano pa lang yun? Tawag dito? Contraction pa lang yun. So, darating po ang time, ito po, ang tawag ko po dito, physical battle. Sabi nyo nga po, physical battle. Pag sinabi mong physical battle, digmaan, lindol, tagutom, smoke, fire, puro literal yun, makikita nyo mangyayari. Magkakaroon ng battle, literally. Pangalawa, besides doon sa literal battle, magkakaroon ng tagutom, physical yun, physical battle o literal battle. May tinatawag naman tayo na spiritual battle. Tingnan nyo po. Kanina po, doon sa verse 6, digmaan, kaguluhan, tagutom, lindol, tama ba ako? Ano yun? Physical? Physical, tama ba ako? Tingnan nyo po ito. Verse 9, pagkatapos ay kapuputan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Ito na po yung tinatawag na spiritual battle. Ano daw ito? Spiritual battle. Naku po, Ate Jerilyn. Baka sinabihan ka na, huwag ka na magsimba dyan, hindi ka na nagsimba. Ito hindi. Kapuputan kayo ng... Sino po kapuput sa iyo? Basahin niyo yung verse. Sa pagkatapos ay kapuputan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Bakit kayo kapuputan? Bakit daw kapuputan tayo ng buong mundo? Alam niyo kung bakit? Ha? Kasi po, si Antichrist, may 3 siyang headquarters. Ulitin ko po, may 3 opisina si Antichrist. Ano yung opisina ng Antichrist? Di ba yung gumawa sila ng Tore ni Babel? Gagawa tayo ng isang pangalan. Gagawa tayo ng isang tore. Tore ay tumutukoy sa spiritual. Gagawa tayo ng isang pangalan. Political. Upang hindi na tayo magkawatak-watak ekonomika. So may 3 headquarters itong si Satanas na opisina. Hahawakan niya ang politika, ano daw? Politics. Hahawakan niya ang religion at hahawakan niya ang economics. Ang trading, ang businesses. Hawak niya yung business, hawak niya yung pera, hawak niya yung religion at hawak niya ang politika. Malinaw hindi? Malinaw?
pag sinabing ng politika, isang relihiyon na lang ang susunod. Sasabihin ngayon kay religion, isang relihiyon na lang ang masusunod sa buong mundo. Kasi magkakaroon ng digmaan. Sabi to, digmaan, gutom. Tama ba ako? Ngayon, ito pong malawakang gutom, malawakang sumpa, malawakang kahirapan, kinakailangan ng malawakang solusyon. Tama? So, ang gagawin ng politika, i-introduce nila na para hindi na magkawatak-watak, ang tawag dito, false peace. Bulaang kapayapaan. Nabasa niyo po ba sa Bible, may 4 na kabayo? At yung isang kabayo doon, nakakabayong puti, na maghahat, may dalang pana, may dalang sibat, na pumupunta sa mga bansa at nagbawagi. Ang tawag dyan ay, yung kabayong puti po na yan po ay false peace. So, kaya siya mayroong sibat, iti-threaten ka niya. Kapag hindi ka sumama sa pagkakaisa na gusto namin, ibibilang namin kayo mga rebelde. So, ang mangyayari sa politika, pakinggan nyo ha, sa politika, i-introduce nila dito sa religion na magkaroon ng one world religion. Kasi merong one world government. Ulitin ko po ha, one world government, doon po sa Bible, hapiawan ko lang, no? Hindi ko lang paano ko ito matatapos. Part 2 pa siguro, no? Next week. Ang ganda pa naman ng topic ko sa susunod na linggo dapat. Yung si Jezebel na nakaupo at halos dumalangoy sa dugo ng mga martir. Maganda ng topic natin, maniwala kayo sa akin. Ngayon ko lang ito itinuro ulit eh. At ngayon ko lang medyo i-expand ko pa sa inyo. So ito pong doon po sa Bible, nakakita siya ng halimaw na mayroong 7 ulo at 10 sungay. Yung 7 ulo, yun po yung 7 continents of the world. 7 kontinente sa buong mundo. Tama ba ako? At yung sungay na yon ay 7 hari sa European nations. At yung magiging leader doon sa Europe, yun yung magiging Antichrist. Hello? At gusto niyo bang malaman kung saan manggagaling bansa? Ano ka lang to ha? Hindi ko to sinasabing eto talaga yung tumpak. But for me, 2 bansa ang candidate. Turkey or Germany. But 100% naniniwala ko, Germany. Babalik kasi doon yung spirit ni Hitler na pumatay sa mga Hudyo. Hindi lang sa mga Hudyo, sa lahat ng Kristiyano. Paano yung maghahari sa Israel? May connection siya sa Israel. Hinihintay na po yung third temple na matayo. Pag natayo po yung third temple, doon luluklok si Antichrist. Pupunta siya doon sa templo. As religious and political person. Alam niyo po ba, meron po isang libro na nagawa na yung mga bata, nagkaroon sila ng vision, nag-pray sila, nag-soaking sila, nagkaroon sila ng vision. Alam niyo po ba, nakita nila yung Antichrist face to face? Napakagwapo daw po ni Antichrist na parang binatil yung napakagwapo. Hindi po siya mapagkakamalang Antichrist. Kasi bakit? Siya po ay isang political person. At lahat ng yan, ChatGPT, lahat ng mga yan ay preparation ng pagluklok niya. Diyan pa ba kayo? Amen. At may sasabihin ako sa inyo, buhay na siya ngayon. Buhay na po si Antichrist. Si Jesus Christ. Para maintindihan niyo kung sino si Antichrist. Si God. Kinakailangan ng katawan. Nung bumaba si God sa lupa, yung katawan ang pangalan Jesus Christ. Siya yung God na nagkatawang tao. Sino naman si Antichrist? Kabaliktaran. Si Satanas, naghahanap ng katawan na pwede niyang pasukan. At yun si Antichrist. Tuloy ko pa? Tuloy ko pa?
Marami pa akong sasabihin. Now, mamaya, tuturo ko to. Itong seven tribulation na to. Happyawan ko lang ito. Pero, loobin ng Panginoon, makagawa po ko ng video na i-upload ko po sa YouTube. Ituturo ko po sa inyo kung bakit naniniwala akong post-trib. At isi-share ko sa inyo yung vision ko with Jesus about post-trib. Parang ayaw nyo parang iba yung titig nyo sa akin Wala pa yan. Yung nararanasan nating hirap ngayon, wala pa yan sa kalingkingan. Yan yung darating yung time. Makikipaghabulang ka na sa tao. Kasi yung army ni Satanas, hindi na po, dalawa na po ang battle. Spiritual, yung mga evil spirits sa himpapawid. Sa Revelation chapter 12, verse 6-7, magkakaroon digmaan sa langit. Matatalo ito si Lucifer, si Satanas, kasi yung kanilang kaharian sa second heaven, sa himpapawid. Ibabagsak sila sa lupa. At doon sa Bible, sabi doon, nakakita siya ng mga lukos na galing doon sa lupa. Kasi yung mga demonyo naman doon sa impyerno, sa hell, palalabasin naman dito sa lupa. Tapos yung mga demonyo sa ipapawid, dito ilalagay sa lupa. Kaya pagdating sa Revelation chapter 12, verse 12, kalagim-lagim, kawawa kayo, lupa at dagat, sapagkat ang pukot ng dyablo ibubuhos sa inyo. Alam niyo po ba kung gano'ng katindi ang hirap? Yung galit ni Satanas, yun yung ibubuhos niya sa tribulation. Kaya darating ang panahon, sabi sa Biblia, papayagan siyang magtagumpay sa mga lingkod, sa mga saints. Bakit? Maraming saints ang mamamatay ngayong last days. Kaya kung hindi kayo nagsisimba dahil sa wala kayong pera, natisod kayo, hindi kayo kasama sa martyrdom. You are not part of martyrdom company. Hello? Nakita niyo ba si pastor, nang baby ako ng Christian? Ha? Sabi ko sa inyo kung ano calling ko. Ang calling ko, to raise up end-time martyrs. Kaya kapag ako lumapit sa inyo at tinanong ko kayo, handa ka ba talaga sumunod kay Lord o hindi? Kung ayaw mo, iiwan kita. Kasi hindi ikaw yung ititrain ko. Ang pinapatrain sa akin ng Lord Martyr, hindi katulad yung mga lalampalampang pananampalataya. Hindi ako tinawag para yung pilay. Tawag dito? Pagalingin. Hindi yan yung calling ko. Calling yun ng pastor. Calling ng iba yun. Ang calling ko, hanapin yung mga warrior at army ng Panginoon na handang mamatay kay Lord ngayong last days upang ihanda sila sa great outpouring of the Holy Spirit na handa silang mamatay. Sila po yung dugo na maghahanda ng daraanan ng Panginoon. Oh, matulala na kayo. No turning back. No turning back. No turning back. Kung may matira sa akin 5, 3, 4, wala akong magagawa. Ibig sabihin, hindi sila remnant ng Lord. Heaven now is recruiting. Nagre-recruit na po ang langit ng mga taong handang mamatay kay Lord Jesus Christ. Yung mga taong handang maglingkod hanggang kamatayan. Yung mga taong hindi pipitsugin. Yung mga taong hindi abante, atras. Yung mga taong ang hinahanap ng Lord, yung mga taong straight ang paglilingkod sa Panginoon. Hanggang kahirapan, hanggang dulo, hindi ipagpapalit ang kanyang pagkatawag at pagsunod sa Panginoon dahil lang sa anumang klase ng sitwasyon. Pagkatapos ay kapuputan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. Dalawa lang po. Ang destination ng mga
pahihirapan at papatayin. Yun ang destination natin. If you are called by God to become a martyr, your destination is persecution and death. Ulitin ko po. Kung kayo po ay tinatawag ng Lord na maging martyr, your destination is persecution and death. Napakalayo ng Kristyanismo sa panahon natin sa totoong Kristyanismo sa panahon ng Biblia. Ang mga Kristiyano sa Biblia, inuusig sila, pinagpapapatay sila, pinupugutan sila ng ulo dahil sa kanilang pananampalataya. Pero ikaw, tayo, tisurin lang tayo sa labas, ayaw mo na magsimba. Bulihin ka lang, hindi ka na nagsisimba. Hindi ganyan ang Kristyanismo sa panahon ng Biblia. They were all sold out for Christ. Kaya nga, sa Book of Acts, ang tawag sa kanila, this Christian makes the world upside down. Nanggugulo sila. They shake the world. Meron silang impluensya sa mundo. Nabasa niyo ba yung book ng Heavenly Man, si Brother Yun? Isa yun sa mga martir ng Panginoon. Mga kapatid, nagre-recruit po ang langit. If you are willing to sacrifice, willing to die, willing to be persecuted, then God will choose you to become part of His end time martyr. Alam niyo po ba saan ang galing yung word na martyr? Saan galing yung word na martyr? Alam niyo po ba kung saan galing? Ang word na martyr ay galing sa word ng Greek word na martus. At yung word na martus na yon ay galing sa word ng Acts chapter 1 verse 8. Pagdating ng Espiritu Santo, kayo ay magiging mga saksi. Sabi nyo nga po, saksi. Sa English po, witness. Ang ibig sabihin po ng saksi, may nakita ka, may patotoo ka, may testimony ka, may naranasan ka, may na-encounter ka. At ang ibig sabihin ng witness, martus, nang ibig sabihin martyr. So ibig sabihin, ang mga tinawag ng Lord sa Acts chapter 1 verse 8, mga martyr sa Panginoon. Amen. Anong oras na ba? Tuloy ko ba? Wala pa ako sa points ko eh. Introduction pa lang ito. Totoo po, hindi nabibiro. Kasi may buong i-share sa inyo, 8 dahilan para mapatunayan sa inyo na papasok tayo sa tribulation bago ang rapture. Isasakdal kayo. Alam niyo mo ba isasakdal? Ano ibig sabihin isasakdal? Ano yan? Legal matters ba yan? Isasakdal. Legal hindi. Legal. So, ibig sabihin, ang mga Kristiyano sa tribulation magiging illegal. Sa panahon po ng vaccine, sa panahon po ng COVID-19, pinagbabawal ang mass gathering. Magkakaroon ang batas si Satanas na ipapasa sa buong mundo na magiging illegal na ang Biblia, illegal na ang pagiging Kristiyano. Magiging illegal at magkakaroon ng one world religion. Ang mga Muslim, Kristiyano, Hinduism, Buddhism, pagsasamahin na lang at magkakaroon sila ng isang Diyos. Eh yung Diyos na yun, Diyos-Diyosan nila yun, hindi natin Diyos yun. Amen. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mga kapatid, kung hindi po kayo handa sa kamatayan, paghihirap, pag-uusig, baka isa tayo sa mga tumalikod paglipas ng panahon.
Kaya mo pa bang mag-hallelujah pag wala ka na makain? Kaya mo bang mag-hallelujah pag wala na tayong mainom? Pag wala nang panggatas ang baby natin, kaya ba natin mag-hallelujah? At dahil dito ay marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Mag-aangat po yung awayan sa pamilya. Awayan sa churches. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga ito. Maraming spokesperson si Satanas ngayong last days. At sabihin ko po sa inyo kung sino. Kapag ang isang pastor ang itinuturo lang puro pagpapala at hindi nagtuturo ng sacrifice, death, persecution, umatras na kayo dyan. Alam niyo kung bakit? Tanungin niyo kung bakit. Si Jesus Christ, ano ang destination niya? Palasyo o cross? Kung cross yung direction ng Panginoon, yung sumusunod sa Panginoon, saan ang direction? Sa palasyo o sa cross? Sabi ni Jesus, no servant is greater than his master. Walang lingkod na higit sa kanyang Panginoon. Kung ang Panginoon natin ang matay sa cross, lahat ng sumusunod sa Panginoon, yun din ang direction at destination. Meron ba sa inyo dito mangangako kay Lord? Lord, I will follow you wherever you go. It's time to deny ourselves. It's time. It's time to follow the Lamb. Meron ba ditong gusto sumunod sa Panginoon hanggang dulo? That we will forsake ourselves. Itatakwil natin ang ating mga sarili at susunod tayo sa Panginoon. Hello? Verse 12, lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Yung word na pag-ibig dyan, agape, ang ginamit niya sa Greek word. Ibig sabihin, pag-ibig sa Diyos, na manlalamig ang pag-ibig sa Diyos ng mga tao. Verse 13, ngunit, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Anong oras na ba? Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Sabi nyo nga po, manatiling tapat. Hindi sinabi manatili lang. Hindi sinabi magsimba ka lang. Magsimba ka na may katapatan ka na dilingkod sa Diyos. So, kinakailangan manatili tayong tapat hanggang wakas. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos. Sabi niyo nga po, kaharian ng Diyos. Upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa sa kadarating ang wakas. Ano po ang yung magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos? Ito po'y tumutukoy sa second coming ng ating Panginoon. So, meron pong gospel na nagsimula sa salvation at mag-a-advance into not only salvation but also preparation for the second coming. Hello? Kaya dapat ang teaching ngayon ng salvation upgraded. Kapatid, ang sino man tumawag sa pangalan ng Panginoon maliligtas, malapit nang bumalik si Lord. Manumbalik ka na sa Kanya. Wag lang yung puro salvation, na kasalanan mo, ganito, hindi.
ituro nyo na rin ngayon yung salvation na malapit nang bumalik ang Panginoon. Hello? Amen po ba? Amen po ba? Hindi ko alam. Ano ba? Tuloy ko na lang next week to? Ha? Ipaparto ko na lang next week. Ano? Taas kamay. Gusto ko ituloy ito. O, part 2 na tayo. Ang problema, pag nag-part 2 ako, sayang yung, yung mga twitching ko pa na susunod. Wala nang panahon. Ha? Tuloy ko na. O, sige. 8. Walong dahilan para patunayan sa inyo sa magitan ng Biblia na tayo po ay tinatawag na tribulation saints. Sabihin nyo nga po, tribulation saints. Ano ibig sabihin ng tribulation saints? Kuya, tayo daw po yung mga Kristiyanong dadanas ng tribulation. Okay, explain ko po. Ito, nakita niyo po ba ito? Dito po sa inyo pong OPSA, sa small group discussion ninyo, may makikita po kayo dyan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tama? Ang tawag po dyan, 7 years. 7 years po yan. 7 years great tribulation. Tribulation. Sabi nga po, tribulation. Ngayon, may 3 school of thoughts ang mga theologian about it. Yung tinatawag natin na pre-tribulation. Ito pong 7 years tribulation ito po yung 7 taong matinding paghihirap. So yung 1, 2, 3 and a half years, doon sa may gitna, 3 and a half years yan eh. Dalawa kasing cycle yan. 3 and a half years yan, ito tawag dito tribulation. Pagtapos ng 3 and a half years, ang tawag doon Great Tribulation. Alam niyo kung bakit? Kasi itong si Antichrist, sa tribulation period, makikipagkasundo sa mga Kristiyano. Pagdating ng 3 and a half years, sisirain niya yung kasunduan at magagaling siya sa mga Kristiyano pagpapapatay niya mga Kristiyano. Naintindihan po ninyo? Ngayon, ano po doon yung pre-tribulation? Ang paniniwala ng mga maraming pastor, hindi pahihintulutan ng Panginoon na abutin tayo ng tribulation. Kasi sabi nila, bago pumasok si Antichrist kasi papasok sa first year. Bago pumasok si Antichrist sa tribulation, ang sabi ng mga theologian, tutunog na agad yung trumpeta at bubuhayin ang mga patay, ma-rapture na tayo. At wala ng Antichrist kasi lahat tayo nasa langit na. Yun po yung pre-tribulation. Maganda, no? Wala ng tribulation. Maganda? Maganda hindi. Maganda sana, di ba? Eh, ano naman po yung middle tribulation? Naniniwala sila na after 3 and a half years, doon po tutunog yung trompeta at mararapture ang church. Eh, ano naman yung post-tribulation? Tatapusin ng 7 years. Bago dumating ang Panginoon. Ngayon, pastor, okay yung pre-trib, okay yung mid-trib, okay din yung post-trib. Pero ang gusto kong fokusan sa inyo, yung post-trib. Alam niyo kung bakit? Sa tingin niyo sa tatlong ito, ano mas handa? Ha? Kasi kung paghahandaan mo yung post-trib, at ang nangyari ay pre-trib, eh di maganda. Walang digmaan nangyari, walang battle, pero handa ka. Kung nangyari naman yung mid-trib, maganda pa rin kasi ready ka. Pero kung nangyari ang post-trib, eh di mangyayari ayon sa inaasahan. Ngayon, bakit naniniwala ko na hindi pre-trib? At hindi rin mid-trib? Bakit 3 and a half years? Kasi po si Jesus po ay nag-ministry 3 and a half years. Ha? Hello? At alam niyo ba sa loob ng sa 7 Great Tribulation, sa kalagitnaan ng 7 years, bababa si Moses and Elijah. Physically.
Makikita siya sa internet. Bakit si Elijah, si Moses? Si Moses po nung namatay, itinago ng Diyos yung kanyang katawan. Hindi po nasumpungan. Ibinaon sa lupa. Tinago sa lupa. Si Elijah po, yung katawan, itinago sa langit nung na-rapture po siya. Nakotang po siya. Pagdating po sa Matthew chapter 17, nagpakita si Moses at si Elijah kasama ang Panginoong Hesus. Tama? At pinag-uusapan nila yung kamatayan ng Panginoon. Pagdating po doon sa Revelation chapter 11, may dalawang saksi na bababa na nakasuot ng sako. Suot ng sako, ibig sabihin, humble. Na mangangaral sa loob ng 3.5 years. Yung 3.5 years na yon, mga kapatid, dito sila bababa sa kalagitnaan. At itong si Moses at si Elijah ang magiging leader ng dalawang grupo. Si Moses ang leader ng apostolic. At si Elijah ang leader ng prophetic. Apostolic and prophetic ministry. Hello? Hello? Mangangaral sila sa loob ng 3.5 years. At mamamatay. At tutunog yung trumpeta, kasama natin sila mararapture. Naintindihan po ninyo? Ang problema, yung 7 trumpeta. Kasi ang unang trumpeta pa lang, 1/3 na ng earth mamamatay. Kasi yun. Now, 8. Sige, tingnan natin. Una, sa verse 9. Bakit nasa tribulation tayo? Bakit hindi pa nararapture at nasa tribulation tayo? Bakit naniniwala ko na dadanas tayo ng paghihirap? Una, verse 9. Isasakdal kayo. Sabi nyo nga po, isasakdal. Sino po ang isasakdal? Sino tayo? Mga Kristiyano. Tama hindi. Tama po. Pangalawa, verse 13, ngunit, ang nanatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Sino daw po ang maliligtas? Yung tapat na nanatili. Ibig sabihin, nasa tribulation ba? Wala. Nasa tribulation ba? Eto, may sabihin ako sa inyo. Di ba sabi sa Bible, basahin ko lang po, okay lang ba? Sabi dito, ang pagdating ng anak ng tao ay tulad ng panahon ni Noe. Nang ang mga araw na iyon, bago bumaha. Ano daw po yung dumating sa panahon ni Noe? Ano po? Baha. Ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman, nagsisipag-asawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namalayan ang nangyari hanggang sa dumating ang baha. Ano daw po yung dumating sa panahon ni Noe? Naligtas kayo yung tinamaan ng baha? Inatangay ng baha? Ha? At tinangay silang lahat. Ano nangyari daw po? Tinangay. Sino po naligtas? Ha? Nasaan po yun? Ano po yung barko? Relasyon mo sa Panginoon. Nung dumating yung baha, yung barko umangat. Simula rapture. Rapture of the church. Church po yung barko. Jesus Christ. Sabi dito, dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may 2 lalaki nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Ano daw po mangyari sa isa? Yung isa, may iwan. May 2 babae nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Sino naligtas? Yung kinuha o naiwan? Ulitin ko ha.
Sino ang naligtas? May dalawang nagtatrabaho sa bukid. Kinuha yung isa, naiwan yung isa. Sino ang naligtas? Doon sa dalawa. Yung kinuha o yung naiwan? Ha? May dalawang babaeng nagigiling. Doon sa gikan. Kinuha yung isa, naiwan yung isa. Alam nyo, hanggan nyo ako. Makinig kayo sa akin mabuti. Yung mga pre-trib, ang paniniwala nila, yung kinuha, yun yung rapture. Yung naiwan, yun yung haharap kay Antichrist. Pero, I believe, hindi ganun ang interpretation. Kasi ang context nito, ang dumating judgment yung baha. So, pagdating ng anak ng tao, judgment na rin yun. So, ang ibig sabihin nun, yung kinuha, yun yung mga tinangay ng baha ng sistema ng mundo. At yung nanaiwan, yun yung verse 13, ang manatili hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Malinaw? Ha? Malinaw? Hindi ho, ganun. Alam niyo kung bakit? 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Tingnan niyo ha. Sige nga. Example, pre-trib. Sabi niyo nga po, pre-trib. Kung pre-trib, sabi sa pre-trib, alam niyo ba kung ano requirements ng pre-trib? Ang tribulate ng rapture. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:23, may the God of peace, ang Diyos ng buhay ng kapayapaan, ay paging banalin kayo. Your body, your soul, and spirit became blameless before the coming of the Lord. Ang requirements daw po, basahin ko na nga, para makita ninyo. Okay na ba kayo? Ha? Tuloy ko na to kasi next week maganda na naman topic ko eh. Sayang eh, no? Di naman tayo religious people na kapag oras na ng tapos na. Hayaan natin ng Panginoon magsalita. Amen po ba? Sabi dito, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siya nagbibigay ng kapayapaan. Naway panatilihin. Panatilihin hindi. Panatilihin niyang walang kapintasan. Ano yung walang kapintasan? Perfect. Ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, ang kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesus. So, anong requirement sa rapture? Sa second coming ng Lord? Perfect body, perfect soul, perfect spirit. Sa tingin mo, kung tumunog ang trumpeta, maliligtas ako ngayon? Ikaw, maliligtas ka? Baka marami tayong ginawang kalokohan kagabi, kahapon, nung nakaraan. Pumunta ka dito, ang dami mong sama ng loob. Tapos pag tumunog ang rapture, sasabihin mo, required ka, kasama ka doon sa mararapture. Hindi ho. Kaya ang gagawin ng Panginoon, kaya hindi po pre-trib, idadaan ang saint sa matinding pagsubok para dalisayin sa pamamagitan ng tribulation. Ang tribulation po, ang final fire na gagamitin ng Lord para magdalisay sa atin. Pero naniniwala po ako, bago po pumasok ang tribulation, sa panahon ni Jose, si Jose, nung sa Egypt siya, na naginip yung parao, 7 matatabang baka at 7 payat na baka. Kinain ng 7 payat na baka yung 7 matatabang baka. Bago nagkaroon ng 7 taong paghihirap, nagkaroon muna ng 7 taong kasaganahan. At naniniwala ko, bago dumating ang tribulation, i-release ng Lord ang wealth sa mga Kristiyano para magamit natin sa pag-advance ng kaharian ng langit. Amen. It's an ending source of financial breakthrough. Amen. Pangalawa, kailangan nating manatili hanggang wakas. Pangatlo, verse 14, ipapangaral ang kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa sa kadarating ang wakas.
Hanggat hindi napapangaralan ang lahat ng second coming ng Panginoon, hindi siya babalik. Ipapangaral muna ang mabuting balita. So, nandito pa tayo, wala? Ha? O, pang-apat. Verse 19, babasa. Kapag nakita ninyong nagaganap sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastangan ng tinutukoy ni Propeta Daniel. Ito po yung pagluklok ni Antichrist doon sa templo. Sa third temple na gagawin na sa panahon natin. May word dito, kapag nakita ninyo, pag sinabi nyo nakita, nandito pa tayo, wala? Ha? Nandito pa. Tama ba ako? Tama? Pang-apat yun. Makikita pa natin. O pang-5. Verse 16. Ang mga nasa Judea ay dapat tumakas. Sino yung tumatakas? Ha? Tayo ka rin. Nakita na ninyo. Tumakas. O. Sa Judea ay tumakas papunta sa kabundukan. Saan po tayo pinapatakbo ng Panginoon? Kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag na mag-aksaya ng panahon na kumuha pa ng kahit ano sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Sa mga araw na iyon, kawawa ang mga nagdadalang tao at ang mga nagpapasuso. Ipanalangin, verse 20. So number 5, tumakas. Number 4, kapag nakita ninyo. O, nandito pa tayo? Pang-6, verse 20, ipanalangin ninyo. May intercession ministry pa ba? Meron ba? Meron wala? Pero nakalungmok na sa Antichrist. Lumuklok na sa, di ba? Kalapastan nga lang walang di ba? Lumuklok na siya. Pero, may intercession ministry pa rin. Kasi kung rapture na, wala na yung Holy Spirit dito sa lupa, nandito na sa langit, kinuha na lahat ng mga saints. Kaya ang Holy Spirit na sa lupa, para sa mga lingkod, sa mga saints. Pero kung may intercession pa, ipanalangin ninyo, ibig sabihin, narito pa ang Holy Spirit. Ano? Ano, sister? Anong ministry ang kinakailangan ngayong last days? Intercessions and ano pa? Ipangaral. Preaching. And prayer. Ipanalangin ninyo. Ang inyong pagtakas ay huwag mataon sa taglamig. Kasi pag taglamig, hindi ka mahirapan ka lumabas. Mamamatay ka sa lamig. O sa araw ng pamamahinga. Kasi sa panahon ng ang mga Hudyo, sa panahon po ng Shabbat, hindi sila lumalabas. Kaya mabilis silang madakip. 21. Sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan man. Matinding kahirapan po ito. Amen? Amen po ba? Verse 22. At kung hindi, pinaikli ng Diyos ang mga araw na iyon. Yung 7 years na yon, yung isang araw, pabibilisin ng Panginoon ng araw. Milagro, no? At kung hindi, paikliin ng Diyos ang mga araw na iyon. Kailan, ano yung araw na iyon? Araw ng tribulation. Walang taong maliligtas. Ngunit, tignan niyo po, sabay-sabay. Ngunit, alang-alang sa mga, wait lang, may mga hinirang pa ba sa tribulation? Alang-alang sa mga hinirang, paikliin ng Diyos ang mga araw na iyon. Kasi kung hindi niya paiksiin, baka si Pastor Ronald di maligtas sa tribulation. Baka hindi ko nakayanin. Amen. Alam niyo po ba, na naginip ako, di po ba? Pinaranas sa akin ng Lord yung one-day event ng tribulation. Nandun ako sa bubungan ng bahay namin sa Malabon. Tumatalon ako sa bubong. At sabi ko, Lord, kawawa yung mga Kristiyanong hindi alam. Kung ako mismo nahirapan sa tribulation. Hinahabol kami lahat. Isipin po sa panaginip ko po. Sabi sa akin, ang panaginip, ito po yung panaginip ko, no? Nag-officiate daw po ako ng banal na hapunan.
Kaso po hindi po natapos. Kasi po nagkanya-kanyang takas na po yung mga kasamahan ko. Ang hawak-hawak ko po, skyflakes at ubas. Ayun po yung kinain ko. Pumasok po kami sa loob ng cabinet na malaki. Patong-patong kami dun sa cabinet na malaki. Walang humihinga kasi para hindi kami mahalata. Tapos merong isang kariton. Alam yung kariton yung tinutulak? Humiga kami lahat doon, tinabunan kami lahat. Para lang kami makatakas. Tinutulak kami. Tapos umakyat ako sa bubong namin ng bahay sa Malabon. Yung isang leader ng isang religious people, religious sect, na nakianig kay Antichrist, pinipilit niya ako na bumaba ng bubong. At sabi niya sa akin, brother, bumaba ka na ng bubong. Maganda ito para ito sa kapayapaan. Pero hindi ho. Army po ni, ano po yun, sistema na po ni Antichrist. Alam niyo po, tumatalon po ko sa bubong. Talon ako sa bubong, talon dito, talon doon. Yung malapit na po, corner na ako. Ang taas ng bubong namin. Isa lang nasa isip ko, Lord, talon ako. Kung ako ay mamatay, okay lang sa akin. Nagising po ako. Person ko po maranasan na umiyak after po ng panaginip. Hello. Kung ako po na isang lingkod ng Diyos, nahirapan sa day 1, ha? Day 1. 7 years na yon. Ilang days yun? Sa loob ng isang taon, 365. Times 7 mo. Ilang days? Ito pa. Nagkaroon pa ako ng isa pang panaginip. Sa panaginip ko po, na ako po ay nakatayo sa isang burol. Burol. Sa burol po, mayroon, malakas yung hangin doon sa ibabaw ng bundok. Meron po akong lalaking kasama. Sa lakas po ng hangin, nabuwal po yung lalaking kasama ko. Pero tumatawa siya habang nabuwal siya. Mamaya-maya po, dinala po ako sa ibang lugar. Alam ko po kung anong lugar yun. Alam niyo kung saan? Alam ko Amerika. Dinala ko sa Amerika. Basta ibang bansa. Kitang-kita ko yung isang Amerikanang babaeng matanda. Hawak-hawak niya yung tali ng aso niya. Tapos, kitang-kita ko po yung mga building doon sa ibang bansa. Tapos may boses na napakalakas na kala mo speaker. Naririnig ng mga tao. Alam mo, ang sabi doon? Lahat daw po kinakailangang tatakan. Pati mga hayop. Hello? Kitang-kita ko po, hinahatak-hatak niya yung aso niya kasi pupunta siya doon sa clinic para tatakan ng mark of the beast, pati yung aso. So, kung ibig sabihin, hindi lang sa aso, pati yung tao. At ito sabi sa akin ng Panginoon, ang mark of the beast, magsisimula sa mga beneficiary ng government. Kasi ang dahilan nila, kung sa microchips, kung magkaroon ng lindol, yung pera mo pwedeng mabasa ng baha. Pwedeng masira ang pera. Kung magkaroon naman ng pandemic, yung pera, pwedeng kumapit doon yung bakterya, yung virus. So para wala nang kakapitan, cashless society na po ang mangyayari. Alam niyo po ba, doon po sa isang Facebook page, naging kalakasan ko po ito, yung one. Ano yun? Nakalimutan ko na. The one yata yun. Basta one. Boses ni Juan. Mga teachers po yun, mga anti-vaccine po yung mga tao na nandoon. Alam niyo po, hindi po sila Christian. Alam niyo po, meron silang episode nung December 2020. Alam niyo po ba kung anong episode nila? Yung vaccine, di ba sa atin vaccine card? Tama ba ako? Hello? Alam niyo ba dress rehearsal pa ni Antichrist yung vaccine na yan? Dress rehearsal. Ang purpose talaga ng vaccine is depopulation para mabawasan yung tao sa buong mundo. Kaya inunan nila yung mga matatandang may sakit. Tama hindi? Buti na si Kuya Ray walang bakuna. Ako rin po, wala po rin bakuna.
Tinakot tayo lahat ng jablo. Tama? Tama ba ako? Nagpatakot naman yung iba. Nagpabaksin naman to, vaccine doon. Ginawang manok, booster 1, booster 2, booster 3. Amen po ba? Kayo ba? Bok. Alam mo, manok. Eto na. Hindi po ako nagpabaksin. Kasi sabi sa akin ng Lord, wag. Because even though that vaccine is not the 666, but it's the system of Antichrist. Totoo hindi. Sabi ko sa sarili ko, kapag ako nabakunahan, magre-resign na ako sa pagpapastor ko. Nagtuturo ko ng tawag dito, tinuturo ko yung Republic Act 11525. Alam niyo ba, 11525. Yung batas na ginawa ni former President Duterte na ang vaccine po is not compulsory. Hindi mandatory sa lahat. Kundi, ito po ay under clinical trials pa lang. Pag sinabi yung under clinical trials, wala pang kasiguraduhan na ito ay epektibo at mayroong side effect. Tama hindi? Pero ni-required nila sa lahat. Tama? Tama po? Ngayon, darating ang panahon, sasabihin nila, alam mo nangyari, doon sa documentary nila, yung Sweden, ang ginawa ng Sweden, instead na vaccine card, di ba sa Pilipinas, pag wala kang vaccine card, hindi ka makakabili. Sabi sa Bible, halos parang parehas Sa Revelation chapter 13, ang sinumang walang tatak, hindi pwedeng bumili o magbenta. Ibig sabihin, yung mark of the beast make connection sa buy and selling. Hello? At sabi sa Bible, tatatakan daw sa noo tsaka sa kamay. So, tendency nun, kapag wala kang kamay, may mga taong walang kamay, sa noo ilalagay yung chips. At ang sabi sa akin ng Lord, may dalawang meaning po yan. Kung bakit nilagay sa kanang kamay, karamihan sa mga tao, right-handed. Tama? Pag sinabi mong kamay, tumutukoy sa work. Pag sinabi mong noo, tumutukoy sa mind. Ibig sabihin, yung mark of the beast may connection sa isipan at sa trabaho ng tao. Kapag hindi mo pinasok sa utak mo, hindi ka makakapagtrabaho. So it's a system of the Antichrist. Gato nangyari, ginawa nila sa Sweden, instead na vaccine card, ginawa po nilang microchips. Inilagay po nila sa kamay, dito sa kaliwa. Yung kanina sa W, no? Sa Bible, sa kanan. Ito kaliwa. Hindi, introduction lang yan. Hello? Hello? Alam niyo po ba, pag dumating ang virus, sisikapin nilang mawala yung cash. Kasi yung cash daw ang tendency magpakalat ng virus. So kung may GCash ka, meron kang chips, wala yung problema. Ito na po. Nasa 5G na tayo. Tama ba ko? Ang inyong bang mga cellphone, 5G na? Ha? Malapit na tayo pumasok sa 6G. This is the season of Antichrist, the 666 generation. Sabi ng butike. Nakaka-relate. Amen. There's elect. Ito pa. 29. Hakbang na ako sa 29. Patapos na po ako. Verse 29. Sabay-sabay. Pagkatapos ng kapig-hatian. Okay, wait. Sa English po ng kapig-hatian, tribulation ang ginamit na word sa King James. After tribulation. Verse 29. Pagkatapos ng kapig-hatian. Sabi nyo nga po, pagkatapos ng 7 years. Sa araw na iyon, magdidilim ang araw. Kita niyo po, apanyan niyo po ko. Yung araw daw po magkakaroon ng solar eclipse. Alam niyo po ba, yung panahon ni Jesus Christ, makinig kayo sa akin, habang nakapako po ang Panginoon, nagkaroon po na tinatawag na solar eclipse. Alam niyo ba yun? At sa panahon, at alam niyo po ba kung bakit po sa panahon po ni Jonah, sinakala kay Jonah, nung nagpahayag si Jonah sa Ninive, naniwala yung hari, pati yung mga hayop, pinag-fasting niya. Alam niyo kung bakit? Kasi during time na nangaral si Jonah sa Ninive, nagkaroon ng solar eclipse. Dumilim. Ngayon, ganito yung mangyayari. Pagkatapos ng 7 Great Tribulation,
Magdidilim ang araw at hindi magliliwanag ang buwan. So magkakaroon ng total darkness ang buong mundo. Tama? Imagine po ninyo, sige po, pikit po kayo. May nakikita kayo, wala? Ayan po, total darkness. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Magkakaroon po ng problema yung ating pong solar. Pagkatapos, ito na. Wait lang. Lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao. So makikita si Jesus, wala. Di ba si Jesus Christ yung light of the world? So dahil sa punong-puno siya ng darkness, si Kristo ang magliliwanag sa buong mundo. Isipin niyo kung gaano kaliwanag po yung makikita sa langit. Ito po ay magiging parang, tawag dito, dimensional. Sa lahat ng bansa, makikita si Jesus Christ nakatayo at nakaluklok doon sa sa alapaap. Grabe, no? Isipin niyo, mag-imagine niyo po si Jesus Christ nasa alapaap. Kasama po yung mga hindi mabilang na mga anghel. Sabi po dito, pagkatapos lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Ito po yung tinatawag na second coming. Verse 31, sa hudyat ng malakas na tunog ng, ano daw po? Trumpeta. Ilan daw po yung trumpeta sa tribulation? Ilan? 7. Ilan ang trumpeta? 7. Sa malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng, ano daw? Apat na sulok, north, south, east, and west. At titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Ito po yung rapture. Magkakaroon ng darkness, makikita si Kristo na lumarating sa alapaap kasama kanyang mga di mabilang na mga anghel. At ang rapture po, pakinggan niyo po ako. Kung nakaupo dyan si Kuya Benji, ang rapture po ang gagamitin para, kasi ang word na rapture, sa ano yan, ay caught up. Caught up, isip dagitin. Ibig sabihin, ang rapture po, ang gagamitin sa rapture, sa bawat isang Kristiyano, isang anghel ang kukuha sa kanya, paakyat sa langit. Hello? Gusto niyo bang mystery? Gusto niyo bang gusto ng mystery? Okay lang ba? Amen. Ikwento ko na. Amen. Punta kayo ng 1 Corinthians chapter 15. Si Kristo daw po ay darating sa pagtunog ng trumpeta. Tignan po natin ito. 1 Corinthians chapter 15. Verse 52. Sa isang sandali, sa isang kisap mata. Kita nyo na, 1 Corinthians 15, verse 52. Kasabay ng huling, hindi sinabing una, huling trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ganito po ang mangyayari po niyan. Makinig kayo sa akin mabuti. Yung mga namatay po na nauna sa atin, meron silang place sa langit kung saan sila po ay naghihintay. Makinig kayo mabuti. Pag bumaba ang Panginoon, kasama po ng Lord yung mga saints niya. Kaya pagdating po dun sa Revelation chapter 17, kasama niya ang kanyang mga tinawag, pinili at hinirang. So, ibig sabihin, yung mga saints sa langit na spirit, kasama ng Panginoon, kasama ng mga anghel. Makinig kayo, ha? Tutunog yung trumpeta. At sabi dito, sino ang unang bubuhayin? Yung mga patay. Ibig sabihin, yung mga katawan ng mga unang-una pang namatay, mabubuo ulit. At pagtunog ng trumpeta, aangat po yung mga katawan na yon. At yung espiritu na naghihintay dun sa langit kasama ng Panginoon, doon na po sila magkaroon ng pagkakaisa. Hello? At tayong mga buhay na nadatnan, magta-transform naman tayo into glorification. Hello? So ngayon, Benj, gawa ka ng gitara.
Malapit na pong bumalik ang Panginoon. Amen? Naniniwala kayo, Jesus is coming back? This is the season of martyrdom. Sino dito gustong samahan ako? Taas po kamay. Tayo po tayong lahat. Thank you, Lord. Magkakaroon po tayo ng dedication ng martyrdom. Anointing of martyrdom sa katapusan. We will have a martyrdom dedication. At yung mga willing po, i-dedicate ko po kayo kay Lord as a martyr before the Lord. Alam niyo ba kapag na-receive niyo ang martyrdom anointing, kayo po ay magiging witness ng Panginoon at tataglayin ninyo ang kapangyarihan ng Lord sa last days. Ura bashikarahan dalabashande. Shirarabahande yagumudrihande. Lord, right now, release your glory in this place. Release your power in this place, Lord. Lord, pinahayag ko sa inyong mga anak ang iyong salita. Ihanda mo ang aming mga puso sa muli mong pagparito. Lord, I speak. Ihanda mo ang aming mga ang aming mga buhay, ang aming lakbayin sa muli mong pagparito. Count me in, Lord. Count me in as a martyr for your glory. As a witness, as a martus in this place, Lord. Let fear of men, fear of devil, lumaya sa aming mga buhay. Lord, thank you. Tonight, sa lahat ng mga nakakarinig ng aking boses, heaven is recruiting people who wants to become part of the kingdom, part of the army of the Lord, part of the end-time martyrs of the Lord Jesus Christ. The heaven is recruiting. Are you willing to pay the price? Are you willing to follow the Lamb of God wherever He goes? Are you willing to surrender? Are you willing to die on the cross? Are you willing to surrender, to give up your own mission, to give up your own ambition, to give up everything that God commanded you to give up? Are you willing to make the Lord Jesus Christ a precious pearl tonight? Tonight, have desire to follow the Lamb, to follow the Lamb. Raise your hands. Father, right now, tonight, basbasan mo ang buhay ng aming mga kapatid. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron pa tayong part 2 at part 2 na po tayo next week. God bless you. Mapo po tayong lahat.